Hello sa tanan! Hello sa lahat! Hello everyone! It's me again, Luna Anywhere. Ayan, nagbalik na naman ako guys. As usual, alam nyo na yan. Kasi, yan, chikading na naman tayo. So, chikahan tayo at panigurado ako guys na magkakaroon kayo ng interes sa chika na ito. Kasi tungkol ito doon sa pagbakasyon natin sa Pilipinas. So, sa mga uuwi dyan ng Pilipinas, kaway-kaway sa inyong lahat. Ito na yung idea at tips para may share ko sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin at ano yung mga documents na kailangan nating i-comply at i-process para makakauwi tayo ng Pilipinas. So, doon sa mga kabatch ko, sa kalugar ko, sa kapareho ko ng kumpanya, at kapareho ko ng big boss, para po to sa inyo dahil pareho tayo ng proseso. At doon para po sa hindi ko kapareho, at least meron kayong idea kung ano din yung kailanganin natin pag-uwi. Kasi I'm sure ako, pareho lang yata tayo ng hihingiin ng mga documents. Kasi nga, iisa lang tayo ng bansa na uuwi ang Pilipinas din. At iisa lang din tayo ng babalikan dito din. So, isang uuwian, isang babalikan. Meron kanta niyan eh. So yun. So yun, parang parang ano lang no. So ayun. Sabihin ko sa inyo guys, kung paano ang process sa amin dito. Actually, meron na talagang nauna na sa akin. Kaya yung ibang sinasabi ko dito sa inyo is galing din to sa kanila dahil nagtatanong din ako sa kanya kung ano pa yung ibang gagawin nga bukod pa doon sa galing doon sa ano natin, sa boss natin. So, hiningi ko sa kanya yung ibang impormasyon kasi nauna siya eh. So, in short, mas experiensyado siya at maalam siya kaysa sa akin. Kaya yun, wala masama naman magtanong. At yung tanong ko na yun, at yung nalalaman ko na yun, share ko rin sa inyo para may ideya din kayo. So, yan. Sa lahat ng mga uuwi, kaway-kaway dyan. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin na sa atin, sa mga kabatch ko lalo, siguro alam naman natin na kailangan talaga 3 months before tayo uuwi is makapag-decide na talaga tayo kung anong buwan tayo gustong umuwi ng Pilipinas. At sabihin ko rin doon sa iba na ang alam ko, kasi itinanong ko talaga to kung aling buwan or anong buwan pwede kaming pipili or pwede akong pipili. Ang sinabi sa akin is from May to September. So, yung mga buwan na yan, talagang bakasyon buwan yan. So, isipin natin, hindi lang din tayo yung magbabakasyon, pati yun din yung mga kasamahan natin sa trabaho magbabakasyon. So, bakit sinasabi sa amin na 3 months before? Kasi guys, kung halimbawa sabihin na natin na starting May, so, December pa lang, tinatanong na kami kung ano yung buwan gusto namin umuwi. O, diba? Ang aga, parang, uy, wow, exciting. Kasi nga, tatanungin ka ba naman na, uwi ka ba ng Pilipinas? Anong buwan gusto mo? Diba? So, kung balak mong umuwi, pumili ka na ng buwan at i-fix mo na talaga na yun na talaga yung buwan na uuwi ka para makumpleto mo pa yung mga documents na kailanganin at maiprocess siya ng maaga nang hindi ka nagmamadalit, hindi ka ninervyusin na malapit ka nang umuwi, malapit ka nang lilipad, wala pa yung papeles mo. Kasi dito, hindi kaya ng power natin na sasabihin na isingit natin yan, baka pwede iparush or baka pwedeng ganito. Kasi ganyan. So, yan. May proseso talaga lahat pagdating dito. Kaya ngayon nga ang dahilan na bibigyan tayo ng mahabang panahon para ma-process siya ng smoothly. So, ayan. So, from May to September. So, kung kaya mo siyang i-comply ng January, mas maganda para mas mahaba at hindi kasi natin alam kung mapapadali yung process doon or tayo lang ba yung papilis lang ba natin yung pinaprocess, baka may iba pa. So yun, kaya yun mas mas madali siya kapag ganun nga na mapaaga yung proseso natin. Kasi before sa process, kailangan pa kasi natin i-comply kung ano yung mga documents na kailanganin na i-process. So, yun. Okay.
So, 3 months before, doon sa mga kabatch ko, dito sa kaisang ko lang, amo, may mga friends naman tayo na nakauwi na, pwede din kayong magtanong sa kanila at saka hingiin sa kanila kung ano pa yung ibang information para gayahin nyo na lang din kasi pareho lang tayo ng process. So, ayan, 3 months before tayo uuwi, kailangan guys, makumpleto na natin lahat ng papilis para ma-process. So, ano ang una nating gagawin? Una, hihingi tayo ng employment contract doon sa supervisor natin kung saang workplace tayo na belong. Hihingi tayo ng employment contract in English version. So, yun. Yun ang required English version na employment contract. At actually, yung mga supervisor natin is meron na silang kopya niyan. Manghihingi lang tayo. Alam nyo kasi kung bakit. Pipirmahan pa kasi yan in behalf of our company, Big Boss. Meron siyang inatasan na isang tao na pwedeng pumirma niyan at siya na yung magpapadala niyan doon sa dapat na padalhan. So, itong sa akin kasi, at saka yung mga nauna pa sa akin, so, iisa lang talaga yata tayo. Ito lang alam ko, isa lang tayo ng pagbibigyan ng papeles. Kapag hawak nyo na yung employment contract nyo in English version, ibigay nyo kay Mr. J. Nandito siya sa amin. So, kilala nyo siya kung sino siya. Kung hindi nyo siya kilala, tanongin nyo ako. Charot. Hindi nga, kilala ng lahat siya, of course. So, ibigay nyo kay Mr. J in English version. Kasi in behalf of our boss, big boss in our company, si Mr. J ang pipirma. So, yan. Katiwala sa kanya yung pirma. So, ayan, may pirma dyan yan. Kanya yan. So, yun. Bigyan nyo kay Mr. J. Pag nandoon na kay Mr. J, ang susunod natin na gagawin is, magbibigay tayo ng 19.20 euros. Para saan yun? Siyempre, ipapadala ito ni Mr. J doon sa Ministry of Foreign Affairs in Finland for notarization. May bayad yun. Kaya yung ibinayad natin na 19.20 euro, ibabayad yun ni Mr. J doon. So, paano kayo magbigay kay Mr. J? Kontakin nyo si Mr. J at sabihin nyo ka sa kanya kung paano kayo magbayad. Pwede bang bank transfer, mobile pay, or Gcash or cash. So, ayan. Kayo na yung bahalang mag-usap ni Mr. J. Basta 19.20 euro ang bayad natin dito. Hindi yun bayad kay Mr. J ha. Hindi yun tawag nun. Processing fee niya. Hindi. Ibabayad yun ni Mr. J doon sa for notarization nito. So, ipapadala yan ni Mr. J. Siya na ang magpapadala niyan. Hindi na tayo mamang problema. Yun lang, magbabayad lang tayo ng 19.20 euro. Pipirmahan niya yan at ipapadala niya yan. Kapag napadala na ni Mr. J yan, makakatanggap kayo ng notification sa poste. So, alam na nating lahat yan kasi lahat tayo meron tayong poste o maposte. So, hihintayin na lang natin kapag time na siya ng pick up or yung pick up time na pick up time. So, hintayin na lang natin yung pick up time at saka kung saan natin siya pipick upin. Kasi, from Ministry of Foreign Affairs in Finland, kapag na-notarize na nila ito, pakita ko sa inyo ha. Kasi, kapag yung contract natin na ipapadala, ganito pa siya. Pagbalik niyan dito, galing ng Ministry of Foreign Affairs in Finland, ganito na siya. So, yan. May pula na siya. At yung pula na yan, may kalakip na yan na lahat ng pirma at silyado na yan galing doon. So, ayan. Kaya, hindi talaga tayo pwede na tayo lang yung process niyan. Kasi, wala naman tayong pipirmahan eh. Sila yung pipirma. Kaya, hindi natin ipagpipilitan na tayo yung makapag-process. So, kapag bumalik na yan sa'yo at makuha mo na yan, ipadala mo siya ulit. So, nandoon ka lang din naman sa poste na, bumili ka na ng envelope na kasya nito at bumili ka ng stamp, ipapadala mo na siya doon sa Consulate General of the Philippines for legalization. So, ayan. Ipapadala lang natin to. Parang tiningnan lang natin, tinanggap lang natin, tapos ipapadala ulit. So,
ipapadala natin to doon sa Consulate General of the Philippines for legalization. At meron tayong babayaran na tayo na talaga mismo ang magbayad sa kanila. Magbabayad tayo ng 39 euros. 27 euros for legalization at 12 euros for expedition. So yun, basta yun ang binayaran ko. 39 euros. Paano nga ba magbayad? Guys, pwede nyong itanong doon sa mga nakatry na, yung nakapagbayad na, hingiin nyo doon sa kanila yung account number. Kasi hindi ko siya pwedeng sabihin dito for confidential kasi at for privacy na rin. So, pwede nyo ring hingiin sa akin. So, kung sino yung alam nyo na umuwi na, pwede kayong humingi sa kanila ng bank account. Pareho lang. Magbayad kayo doon. At, kapag nagbayad na kayo, hindi nyo pala siya guys pwedeng maipadala agad. Kasi alam nyo, kapag nagbayad na pala kayo, yung receipt nyo, kailangan nyong i-print yan. So, diba? So, dalhin nyo talaga muna sa bahay nyo siya. Ito, patulugin nyo muna ng isang araw, tulad ng ginawa ko. Kasi, hindi naman pala na pagkatanggap mo, ipadala nyo na siya agad. Kasi kailangan i-attach mo dito yung printed receipt for payment. At yung printed receipt for payment na yun, kailangan isulat nyo rin sa baba yung complete name, address, at cellphone number. Bakit kailangan pa nating isulat? Kasi, magme-message yung consulate sa inyo kapag natanggap na nila ito. Ano ang i-message nila? Mag-email sila sa inyo or mag-message sila doon sa using your phone number at itatanong kung iyong address na ibinigay mo is tama ba. I-confirm mo lang kung tama kasi kapag nan-legalize na nila ito, ipapadala nila ito pabalik sa'yo through mailbox. So, hindi ka na pupunta ng poste pa at i-claim ito. So, wala nang mag-notify sa'yo na maposte para kuhanin to. Kasi doon talaga nila ito, ipapadala na sa mailbox mo directly. So, kaya kailangan natin yung receipt at saka yung complete name, address, at phone number. So, yun ang pag-process ko dito. Kasi yun din ang ginawa doon sa mga nauna sa akin na nag-process nito. So, ayan. Kapag naipadala nyo na to sa Consulate General of the Philippines, mag-antay lang kayo ng ilang linggo, matatanggap nyo na siya. Kasi, ipapadala nila ito sa inyo bago kayo uuwi. So, syempre, kailangan natin ito Hindi tayo makalabas ng Finland at hindi tayo makabalik dito kapag wala itong mga ito. So, kapag bumalik na siya, ang mangyari niyan is, meron na siyang ganito. Di ba? Meron na siyang ganito galing doon sa consulate. At silyado na siya. So, may mga, pati nga sa likod meron. So, ito nang mangyayari niya ngayon sa papel natin. Ito lang yung dadalhin natin, guys. Kasi kailangan natin itong ipakita sa POAA pag kukuha tayo ng OAC. So, lahat ng mga nangingibang bansa, alam natin lahat kung ano yung OAC na. So, ito yung titingnan nila. Ito yung hihingin nila. So, ayan. Yung babayaran natin is 39 euro. Pwede kayo magtanong sa akin kung ano yung bank account. Mag-message lang kayo sa akin. Ibigay ko sa inyo. At ang address ng padalahan natin ng Consulate General of the Philippines is papakita ko sa inyo dito. Para, yun na lang ang kukopyahin nyo. So, yan. Ayan, nasabi ko na yata siya guys kung paano ang process niyan. So, ngayon, i-chika ko sa inyo kung bakit, idadagdag ko na lang din chika dito. Kasi nga, ang nangyari sa akin is wala talaga siya sa plano guys, yung pagbakasyon ko. Biglaan. Nagulat nga sila Kasi nga, ilang beses talaga ako tinanong ng boss ko. Uwi ka ba? Sabi ko, hindi. Next year na. Basta madami akong sinabi. Akala naman niya talaga is, yun talaga. Kasi sinabi ko na, pero nagbago Biglang nagbago. So, wala siya sa plano. Ang ginawa ko guys, ayaw din naman kasi natin na makaperwisyo kasi ipaprocess pa to may mga dadaanan pa tong mga papel na ito So, para hindi tayo makaperwisyo, ang ginawa ko talaga guys, kasi alam ko naman na 3 months ang binigay. Parang, di nga ako sumunod Kung tutuusin, hindi ko nasunod. Alanganin. In short, alanganin yung sa akin. So, sinabi ko lang sa kanya na, sinisigurado ko muna na, kung talagang kaya pa ba siya na i-process. Kasi kung hindi na ako mamimilit. Kasi ayaw kong maka-abala sa kanila. Kasi nga,
babiyahe pa siya. Sinabi niya kasi na ganito kasi yung process. Andito travel like ganito ilang hours, ganyan. So parang, uy, akala ko lang naman, basta ipadala lang na ipadala. So alam nyo ba kung ang ginawa ko pa? Offer pa ako. Lakas kaya ng loob ko, in-offer ko pa. Ako na lang kaya mag-process, sabi ko. Para mapadali, tulungan na lang kita. Ako na lang kaya mag-process kasi may mga day off naman ako ng weekdays. So alam mo ang sagot, hindi nga pwede. So syempre kasi naintindihan ko, hindi nga pwede, hindi na ako namimilit. Kasi sabi ko nga sa kanya, kung pwede ba talaga ako na lang. Kasi nga syempre, busy siya may trabaho din siya. Hindi lang kasi ito yung inasikaso niya, tapos ayan, sumingit pa ako. Kaya in-offer ko na lang na, kung pwede ako. Kaso nga talaga hindi pwede kasi nga, syempre, mag-appointment siya, meron siyang papermahan. So, talagang siya lang. So, ang gagawin lang natin is, magbayad lang at tumanggap nito. So, ganun lang yung gagawin. Ganun lang kasimple. So, sila ang gagawa. So, ngayon, sabi kasi niya sa akin na mahabol pa. Sabi ko, mahahabol pa ba talaga? Kasi kung hindi, huwag na nating ipilit. Kasi sabi ko, pwede naman, okay lang naman next year. Sabi niya, mahahabol pa. Kasi, madali naman yung proseso niya. So, totoo nga, madali lang naman talaga yung proseso niyan. Pero, hindi tayo mag-expect ng ganyan kasi, malay ba natin kung tayo lang talaga yung nagpa-process. So, nagkataon na kasi guys na nagsulo lang ako ngayon. Solo process tong sa akin kasi wala nga sa plano. Yung lahat ng mga umuwi, yung sila na nagsipag-uwian na, sabay lahat ang papilis nila pre-process. Pero ganun pa rin siya, 3 months before. So, sila sabay lahat pre-process. Ang sa akin kasi, ako lang Ako lang mag-isa. Ako lang yung ewan ko, yung nakiano lang. So, yun. So, nahabol naman siya at hindi lang siya nahabol talaga. Kasi mahaba pa yung time talaga. So, hawak ko na siya ngayon. Napakaaga, nandito na siya sa kamay ko. So, ihintayin ko na lang yung flight ko para, yun, makumpleto na lahat. So, yun guys. Yun lang ang gagawin natin. Ganito lang yung gagawin natin. At gusto ko lang sabihin, doon sa mga kalugar ko at kakumpanya ko, ka-boss ko na rin, yung iisa lang kami ng boss, so, isa lang tayo ng proseso, pareho lang. Pero doon sa hindi, pwede naman kayong magtanong, huwag kayong mag-alala, kasi yun sa iba, sa ibang kumpanya at sasabihin din naman nila sa inyo yan kahit hindi kayo magtanong. Sila mismo ang magsasabi sa inyo kung kailan gusto nyo umuwi. Dahil alam nila ang proseso Alam nila. So, tatanungin nila kayo kailan kayo uuwi. Ang gagawin nyo lang is talagang pumili kayo ng buwan at i-fix nyo na rin kung panigurado na mag-decide kayo na sure na ba talaga kayo na makauwi. So, yun lang naman. At, intindihin, be considerate na rin kasi nga, kaya nga ginagawa nila na mas maaga tayong tinatanong at makapamili ng buwan kasi dapat alam kasi nila, para alam din nila kung paano nila tayo pagbibigyan sa gusto natin. Dahil hindi lang guys tayo yung magbabakasyon. Lahat tayo magbabakasyon. Pati yung boss natin magbabakasyon. So, mas maganda na yung malaman nila. At least matingnan nila. Kasi hindi naman pwede na lahat tayo pagbibigyan. Wala na mag-duty. Kung lahat tayo kukuha ng May, wala na mag-duty. Kung lahat tayo kukuha ng June, wala na mag-duty. So, kailangan from May to September, kailangan meron sa atin na pwedeng magkasabay. Meron din sa atin na ikaw lang. So, depende sa kanila yun kung paano nila yun i-handle, paano nila i-arrange as long as may mag-duty ng mga time na yan na hindi kukulangin ng mga trabahante. So, yun. Pero, kung ang wish talaga natin is, siyempre kung hindi naman talaga as in, wala tayong napaka-importante na gagawin, magbigay tayo? Magbigay, tawag dyan? Magbigay galang tayo doon sa iba. Pagbigyan muna natin sila kung importante sa kanila. Pero sa atin, ganito, kapag importante din yung uwi natin, halimbawa sabihin na natin, pasintabi kung halimbawa meron tayong mga emergency, yun. Kung merong special occasions like wedding or graduation, siguro, pwede nating sabihin sa kanila na makiusap tayo na baka po pwede ako sa ganito kasi mayroon okasyon, mayroong importanteng bagay. Pero kung wala namang importanteng bagay, pasalamat na lang tayo guys kung pagbibigyan tayo sa buwan na yan at sabihin nyo yung rason nyo. Kasi halimbawa ganito, lahat naman tayo na mga nanay na may mga anak sa Pilipinas, lalong-lalo na kasi kapag nag-aaral, di ba gustong-gusto rin natin magbakasyon, itaon din natin na bakasyon
sa Pilipinas, 'di ba? Mas maganda para may banding. Ako kasi wala akong choice kasi late na ako eh. At wala sa plano ko kaya uuwi ako na may pasok yung anak ko. Okay lang. Okay lang naman yun. So, may time pa rin naman para magbanding. So, doon sa mga gusto talaga, huwag kayong mahiya. Sabihin nyo na, baka pwede ganito kasi, yan, bakasyon kasi ng anak ko para may pagkakataon din naman. Kasi kung tutuusin, kulang yung isang buwan natin na bakasyon. Pero, syempre, yun lang ang binibigay sa atin. So, at least kahit paano meron, di ba? So, nasa sa inyo na yan kung uuwi kayo o hindi. So, may mga kasamahan ako na lahat talaga tayo makakakuha ng 1 month vacation. So, yung iba kong kasamahan umuwi, yung iba kong kasamahan naglibot lang sila dito sa Europe. 'Di ba? Ang galing. Naglibot lang sila dito sa Europe. Nasa sa inyo 'yan kasi wala namang pilitan kung uwi ka o hindi, pero papayag ka sa hindi, gagamitin mo yung isang buwan na bakasyon mo. Bahala ka na kung anong gagawin mo diyan sa buhay mo. Matulog ka ng buong so, ganun, mga pitbahay ka ng isang linggo. Basta makonsume mo lang yun. So, nasa sayo na yun. Kaya, ayun lang, be considerate lang tayo at sabihin natin, magpakatotoo tayo, guys. Kung ano talaga yung purpose natin na uuwi tayo, kung gaano siya kaimportante o hindi man. Pero kung gaano siya kaimportante, huwag tayong mahiya, sabihin natin na yun. Naghahabol ka sa buwan na yan kasi ganyan. Pag-iisipan nila yan. At gagawin nila lahat, mapagbigyan ka lang, promise. Kasi, naano namin yan dito. Na experience kasi yan namin dito eh. Pero kung katulad sa akin, 'di ba? Katulad sa akin, wala namang bakasyon, hindi na kasi mahabol. May bakasyon yung anak ko, kaso lang wala, huli na ako eh. So hindi na rin siya mahabol sa process kaya ayun, okay lang na kahit hindi siya okay lang kahit hindi siya tawag nito, kahit hindi siya napakahalaga talaga na yung special occasions talaga ba. Ang importante sa akin, makauwi, makasama yung anak ko, pamilya ko. So, yun. Yun naman ang dahilan kung bakit tayo uwi. Kasi matagal-tagal na rin, di ba? So, from Hong Kong, iilan lang sa atin na from Hong Kong nakauwi ng Pilipinas bago nakapunta dito. So, yun. So, yun lang ang ating gagawin. At saka, guys, huwag kayong mag-alala kasi, din natin, mag-updates din ako dito sa inyo kung ano yung mga kaganapan sa travel natin. Kasi sa ngayon wala pa akong may share sa inyo kasi ayun, papa-travel pa lang ako. So, updates ko na rin sa inyo kung ano yung mga bago at ano yung mga ganap habang nagta-travel tayo, lalong-lalo na yung mga galing dito sa Finland. So, syempre may mga kaganapan talaga pagdating doon sa airport. So, kung ano man yung mga dyan, chichiborichi dyan. So, i-share ko na rin sa inyo para at least naman may ideya rin naman kayo kung ano ang dapat din nating gawin. Kasi kung ano yung gagawin ko talaga, lalong-lalong na kung travel ang pag-uusapan, so gagawin nyo rin yan. So, ayan, keep updates na lang kayo dito at yun, doon sa mga hindi pa nakapanood or doon sa mga may experience na yung sa mga nauna nang umuwi sa akin, hindi lang dahil dito sa video ko, pwede rin kayong magtanong doon. Pwede rin kayong magtanong sa kanila at kung ano yung process talaga. So, ako sinishare ko lang to dito para gusto ko lang. So, ayan. Maraming salamat guys doon sa mga nanonood at saka yun sa mga nagbabalak umuwi. So, I'm sure itong video na to is para po ito sa inyo. So, guide lang naman or kunting share lang, tips or updates lang para meron tayong kahit papano kunting ideya. So, yun. Ibibigay ko sa inyo, papakita ko na lang dito sa inyo yung address ng General Consulate of the Philippines kung saan nyo siya ipapadala for legalization. So, again, 2 beses lang naman siya, guys. Una, si Mr. J na ang magpapadala nito doon sa Ministry of Foreign Affairs. Magbabayad lang tayo ng 19.20 euro for notarization. So, ibabalik ito sa atin ng Ministry of Foreign Affairs through Umaposte. So, kukunin natin siya sa Umaposte. Bibili tayo ng sarili nating envelope at stamp. At huwag kalimutan i-print ang payment receipt natin doon sa Consulate General of the Philippines. Yung sinasabi ko na 39 euro. So, babayaran natin yung 39 euro at i-print natin yung resibo at bago natin ipadala ito, isali natin dito. Ang resibo, kalakip yung pangalan, address, at cellphone number. Kapag nakumpleto mo na siya, bili na tayo ng envelope at stamp.
So, ipapadala na natin siya doon sa Consulate General of the Philippines for legalization. At dito nyo siya ipapadala sa address na ito. Ayan. Ayan, ipakita ko na lang sa inyo dyan para kopyahin nyo na lang. Isa lang naman yung ano yan. Klaro yata. Kita naman, di ba? So, dyan nyo siya ipapadala. Philippine Consulate General. So, yan. Yung address na yan. Exactly yung address na yan. Yun. Doon nyo siya ipapadala. At after that, mag-antay lang kayo ng ilang linggo. Kasi yung sa akin, guys, pinadala siya ni Mr. J ng July 26 doon sa Ministry of Foreign Affairs in Finland at natanggap ko siya August 13. So, more than 2 weeks. So, August 13 natanggap ko siya Sunday. Kaso nga lang, hindi ko siya mapadala ulit agad kasi kailangan ko pang magbayad muna at i-print yung receipt. So, dinala ko muna siya sa bahay. Binasa-basa ko muna siya. So, kinabukasan, pagka 14, pinadala ko siya. So, wala na akong pinalagpas na araw. Kasi may ano naman ako, may time naman ako na mapadala siya. Pinadala ko siya ng August 14. Tapos, natanggap ko siya ulit July 31. So, di ba? Ang bilis. Ang dali lang niya. Isang buwan lang yata. Parang ganun. So, from July 26, natanggap ko na siya ng lahat-lahat na andito na hawak ko na lahat ng papilis ng papel ko na ito. August 31. So, yan. Parang 1 month something. So, 1 month something. Di ba? Ang bilis lang niya. So, sabihin natin 1 month and 1 week. Or 1 month and 2 weeks. So, ang bilis. Andito na siya. Hawak ko na siya. So, nag-antay na lang ako ng flight ko. At ito siya matatanggap nyo ha. Doon na to sa mailbox nyo. So, i-check nyo lang yung mailbox nyo. So, antayin nyo ng mga 2 weeks. Or maaari lang. Nasa tabi lang naman ng bahay natin yan eh. O, di araw-arawin nyo nang i-check. Para at least paano. Di ba excited? Siyempre, excited of course. Ito yung pinakaabangan natin eh. Ito yung dahilan bakit tayo makalabas ng Finland at makabalik dito. So, di ba? So, yun lang. Yun lang siya, guys. At yun, maraming salamat doon sa mga nanonood. So, dito, ito lang, guide lang to siya. Parang updates, share updates ko na lang to sa inyo para doon sa mga gustong umuwi next time. So, ayan. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Abangan ang susunod ko na updates kapag nasa biyahe na ako dahil share ko sa inyo kung ano yung mga kaganapan at mga ganap sa biyahe natin. So, bye-bye at God bless. Keep safe sa ating lahat.